hindi siya abogado. Madami pa ho diyang iba, mga kababayan. Robin Padilla, Bato de la Rosa, hindi abogado. Bongo, hindi abogado. Ano po? Mayabang itong si Marcoleta simula nung naging senador. Masabi ko lang sa inyo, Senator Marcoleta, Ah, bago lang po kayong senador. Aha. Si Senator Risa Ontiveros, marami pong batas na ginawa. Nagproprotekta sa mga kababaihan. May 1,000 days. At saka ho, mga kababayan, kung rules and regulation lang po ang pag-uusapan sa Senado, malamang ho, mas madaming alam si Risa Ontiveros at yung ibang mga datihan na senador. Kagaya ni Tito Soto, ang laging sinasabi ng mga DDS, naku, school bukol lang yan. Naku, bulaga lang yan. Naku, kumadyante lang yan. Pero sopla din ho sila ni Soto, mga bossing. Diba? True experience, kahit na hindi abogado, iyang mga yan, pero habang tumatagal, na-absorb nila yun. No? Kung sino pa yung baguhan doon sa Senado, pagkayabang-yabang pa. Kaya lang, sopla naman. Oh, For maternity leave, may anti-hospital deposit para sa mga mahihirap. Safe Spaces Act, yung ginawa ni Bong Suntay, bawal yun. Batas niya po yan. Marami pa siya ibang mga batas na ginawa. naalala ko na naman si Bong Suntay. Ano po yung kay Ann Curtis? Kahit po siya walang legal background, kahit hindi po siya abogado, mas abogado pa po siya kaysa sa inyo. Ay, saklap naman nun. Tatawagin ka ng lowest rank, tatawagin ka pang mas abogado yung hindi abogado kesa sa iyo. Alam nyo, miski ako mga kababayan, lalong-lalo na doon sa kinakaharap ni Marcoleta na kaso ho, no, na ikakaso sa kanya. Ako kaya ko hong makipagdebate kay Rodante Marcoleta doon eh. Mismong sarili niya ang nagligwak sa kanya, mga bossing. O di ba? Dahil nga sa kagustuhan niya na maipaglaban yung kanyang sarili na nung panahon ho ng eleksyon, yung ganyan, ano tawag dito? Yung sa sose niya. No, yung sa sose niya, ano sabi? Sabi po kasi ng mga kaibigan ko, wag ko na lang isulat yung kanilang mga pangalan, etc. Ganyan. Kasi ayaw nilang maano. Sabi, bakit hindi mo sinulat sa sose mo? Inurong, kumbaga, sabi nila, hindi pa naman panahon ng eleksyon. Nung ibinigay yan, doon naligwak si Marcoleta lalo. Kaya po makakasuhan ng plunder. Ang plunder ho, mga kababayan, pinakamataas na niyan, bilang na ikaw ay makukulong 40 years. Pinakamababa yata 25 years. Di ho ba, mga bossing chipamo sir, kung ikaw matalino, magaling na senador, magaling na congressman, matalinong abogado, putik na yung pag-aaralan mo lahat ng sinasabi mo. Hindi mo ililigwak yung sarili mo. Di ba? Siguro, banat ng banat. Ligwak. Galing sa mga bibig niya, galing sa bibig niya, lahat po ng lahat po ng ikakaso sa kanya. Yun din po ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya wag niyo iinsultuhin, don't do credentialism na pinapakita niyo hindi siya abogado, kaya wala siyang alam na rules. Mali po yun. Hindi, tingin ko ho, kung rules at rules lang po doon sa Senate, mga kababayan, Marcoleta versus dito kay Senadora Risa Ontiveros. Ako, mas naniniwala po ako, mas madaming alam na rules and regulation si Senadora Risa Ontiveros. Ulitin ko, no? Ang tagal ng senador niyan. Ikaw, bago ka pa lang dyan. Tapos gaganyan ka. Tingin ko, Tapos tinamaan mo pa yung mga boplaks ninyong mga senador din. huwag niyo ulitin yung ganung klaseng paliwanag. Sagutin po niyo yung ang sagutang ang opposition ni Senator Risa Ontiveros. Oo. Nakakahiya, no? May ganito yung mga senador natin. Ito pa, may banat pa si Rodante Marcoleta, mga bossing. Ang sabi niya dito, ito daw, nagagalit kasi siya doon kay Erwin Tulfo. Dahil nga sinabi nga naman ni Erwin Tulfo, actually ni-real talk lang naman sila ni Erwin Tulfo eh. Kaya po ba ganito, minamadali nila itong mga ito na pwedeng bumoto ng online kasi doon sa mga
kasamahan nila na mga makukulong o kung sino man yung mga makukulong. Di ba ho? Nirel talk lang sila ni Erwin Tulfo. Agagalit po si Marcoleta. 6457. Walter, shoutout po sa inyo. Sabi niya dito, kaya ba ayaw niya ring madaliin namin dahil gusto niyang may makulong? Tingin ko po kung ako ang sasagot base po doon sa nakita ko na mga sinabi ni Erwin Tulfo, yes, gusto ni Erwin Tulfo na may mga makulong. Lalo na doon sa mga magnanakaw at ninakaw yung pondo ng bayan na galing po sa mamamayang Pilipino. Kese hoda na ikaw ay kaibigan, kese hoda na ikaw ay senador, colleague, dapat wala kang pakialam. No? Doon sa mga kapwa mo, hindi mo isasalba yan. Ay, kaibigan ko to, ayoko makulong. Ikaw ba, ganun ka, Marcoleta? Porket, colleague ko ito sa Senado, ayoko makulong to. Kung mga nagnakaw yan kung mga sangkot talaga sa mga flood control at sa mga ghost project yan Hindi po ba? Yun ang nakikita ko kay Erwin Tulfo ho, mga kababayan. Wala siyang pakialam, no? Kahit pa colleague kita, kahit pa magkakasama tayo dito sa Senado, kung nagnakaw ka dati, kulong ka. Tuwang-tuwa ba siya na mayroong makukulong sa amin na hindi namin magamit iyon? Hindi naman iyon, Marcoleta. Ano? Kung talagang nagmamalasakit ka at we are colleague here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng ganun. Yung grupo nyo nga makakapal ang mukha Pine-fake news nyo na nga yung ibang minority Di po ba? Pine-fake news na nila yung ibang minority. Tapos ang gusto nila sa minority makisimpatya pa sa kanila. Parang mga tangengok ho itong mga ito. Mga bossing, di ba? Parang may mga sira sa ulo. Sabi ni Lorena Silverio, obvious naman kasi mga galawan nila. Meaning, napakabobo nito si Marcoleta. Hindi niya naisip yung magiging dating nun sa minority. Ewan ko nga po, basta banat na lang ho sila ng banat, mga kababayan. Anyway, mahaba-haba pa po ito at madami pa pong mangyayari, mga bossing, sa larangan ng politika. Mamaya pong gabi, i-update ko po kayo sa mga bagong lalabas na balita. Ano po? Sabi ni Fad, Rogelio Sarion, think before you talk, Marcoleta. Yan, pag nasa pool ka ni Erwin, paawa ka na naman at palusot to the max. Pero sabi, di yun ang point doon, Panucci. Pag kayo natatabla, galit kayo. Oo. Ang pangit ng mga ugali nitong mga nasa minority. Anyway, mga bossing, magpapaalam na muna ako. Mamayang gabi, sama-sama tayo. 8:00 ng gabi, Pilipinas time. Paalam, God bless po sa ating lahat.